Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng portable radio sa barko. Okay? Radio check, radio check. Tapos may nagsalita, power on. Hey, radio na to is ginagamit to communicate sa crew or sa other ship. Meron tayo kasing iba't ibang radio. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is what are the methods para i-check yung portable radio mo sa barko. Unang-una, visual checking. I-check mo kung merong bang bali, merong bang sira yung iyong radyo. Sa case na to, wala yung clip niya. So, isa yan sa may lalagyan natin sa checklist. Pangalawang checking is yung power supply. So, sa power supply, i-check mo yung battery niya kung enough pa ba siya para magamit sa buong duty mo. Always make sure na naka-charge yung radyo mo. Ang mga portable radio, meron kasi yan sariling mga battery na siyang nagpapagana, parang mga cellphone lang din. So, para i-check mo yung battery niya or yung power niya, i-on mo lang yung radio mo. Tapos, kapag may tumunog, beep! Tapos may nagsalita, power on! Meron ng power supply yung mismong radyo mo. Pangatlo mong i-check is yung transmit and receive capabilities ng iyong radyo. Siyempre, meron kang ang battery, meron kang ang power, pero hindi naman gumagana yung ano mo, yung button mo. So, mag-radio check ka nyan. Radio check, radio check. Tapos magsasalita yung nasa kabilang radyo o yung kasamahan mo. Okay, loud and clear. So, ibig sabihin, meron ka ng capabilities makapag-transfer ng message gamit yung radyo mo. Pang-apat na i-check mo at napaka-importante nito para sa inyo guys is yung radio frequency mo. Dapat same kayo ng radio frequency ng gusto mong kausapin. For example, naka-channel 3 ka, tapos yung kausap mo naman pala naka-channel 5. So pag nag-radio check ka, kahit na radio check ka ng radio check, hindi naman kayo parehas ng frequency, useless. So, i-check mo rin bago ka mag-transmit ng message kung ano yung nakalagay na channel sa iyong radyo. Meron kasing dalawang klase ng radio setup. Merong katulad nito, which is isa lang yung ikutan, power on lang, tapos mag-i-enter ka ng channel. Kapag ganito yung radyo mo, kailangan mo i-make sure na pipindutin mo yung kilak para pag namatay, hindi magbabago yung channel mo kapag binuksan mo siya ulit. Pero meron naman yung pangalawa, which is popular na sa mga barko ngayon. Kalimitang tatak niyan is Motorola which is dalawa yung kanyang ikutan dito sa taas. Okay, yung isa is for the power and the volume, tapos yung pangalawa dito is for selecting the channel. So pag sinelect mo siya ng channel 16, channel 16 pa rin yan kahit patayin mo hanggat hindi mo binabago yung channel. So yun lang, kung meron ka natutunan sa video na to, make sure na naka-like, comment, save, share, and follow nyo na rin ako para sa mga susunod nating video at para makita rin ng mga kadete na nangangarap maging seafarer. Yun lang, again, sagot ka ni Kuya Mikey. Bye-bye!